na may parang nag-frontal siya. Hindi naman, pwede din. Oo, di ba? Pwede din ito. Siguro hindi lang ito lang sigo. Hindi, sinabi niya parang mahal, let's go. May mahal pa rin silang kinokos. Ayoko sana sabihin, but it's just a job. 69 days. Trabaho lang po ito. 69 kasi. 69 days. It's a number. Baliktaran nyo ang pelikula ng Viva Max. Is that your favorite number? No. And it's ang mga Thursday. So we're live. And Kiki. Bago ang chika natin diligan, bati muna kayo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet na. Ano pero? Sorry. At syempre naman ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Anong meron? Maliban sa 69, nagpapasalamat po kami sa ating mga kabarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, yun ang tawag sa atin. Don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss ang ating weekly episodes at syempre, yung iba pa natin mga showbiz-related content. Ayan. Social MU Entertainment Channel. Yes. Kasi nga, di ba, more than 69 subscribers na tayo. Relate pa din. Favorite mo talaga ngayon ang number na yan, Age ko po yung Marites, di ba? 69. Hiding it. Really? Does it show? Okay. Edad ko nga, meron nga tayong TikTok na Dean 69. Oo nga. Nakalimutan agad naman. So you take care. Kasi naman mas fresh naman kasi yung nag-celebrate ng golden year niya. Ang kanyang pagiging golden girl. Nakita mo ba ang Pero children's party. Children's party. Hanggang alas 12 ng ating gabi. Tapos may nomo-nomo. Ay, sarap. Kanya pala yun. Kaya pahirap na hirap ako umin. Kaya pala nireklamo, bakit ang tagal ng ang tagal daw nung palitan ng palitan yung beer. Sabi niya. Hindi ko alam. Babalik nga sana kami kaya lang may nag-attitude. Attitude na. Ito na po ang isang linggong Chismis! Kung nagpa-blind item magandang attitude na. Di ba Karen Martinez? Okay na po, ito naman na. JK Labajo, matagal bago na-convince na mag-solo concert ni Sylvia Sanchez. Ikaw muna, please. Yes po. So finally, on November 29 sa MOA Arena ay magkakaroon na talaga ng solo concert. Juan Carlos live. SM Mall of Asia Arena. Ito pa lang pala ang kauna-unahang solo concert ni JK. Yung mga nakaraang concert niya, madalas may kasama siya or mga maliliit na event. Hindi rin Kasi kino-convince ni Ibiang, ni Sylvia Sanchez, na siyang producer ng concert through their Nathan Productions. Noong pa si JK na mag-concert, kahit sabi niya, kahit music museum, mga ganyan. Ayaw talaga ni JK. Parang hindi pa siya confident or feeling niya not yet the right time. Parang sabi ni Ibiang, napaka-humble daw. Parang hindi niya nakikita yung kung ano na siya. Kasi in all fairness naman, di ba? Yes. Ang dami na niyang hit song. Tapos parang sinabi ni JK na parang may isang hit song siya noon or dalawa, sabi yata, sige, try pa natin. Baka sakaling kung may isa pa, parang ganon. Tapos sabi daw ni Ibiang, pag nag-concert ka talaga at iba ang nag-produce kasi maraming nag-o-offer. Pero sana naman ako ang kunin mo na producer. Sa akin ka umuo. Kaya touch naman si Ibiang dahil si JK, nung finally siguro na-realize niya na, ay sige, gusto ko na, okay na, siya ang lumapit kay Ibiang. Na-shock lang siya na, talaga, arena na, ganon. Arena ba yan? Tapos, sa MOA Arena. Natalak to si JK. Ano ba? Tapos sabi ni JK. Hindi naman si June, no?
Kaya daw siya magko-concert, sabi niya, siguro daw parang showbiz ang dating ng answer niya. Pero totoo daw na it's for the fans. Or it's for the, sa mga tao na naman yan, who diba? loves his music. Hindi daw, not for him or anything. Ganon. Tsaka musikero talaga si J.K. Labaho. That's the right term. Musikero talaga diba? siya. Talagang, At hindi siya aware. Naganda siya. No, na 10th year na pala niya sa showbiz. Since The Voice Kids. Sino ba talaga At least may rason. Yun nga eh. Tinanong ko lang, mga ilang years ka na ba sa showbiz? And so, napaisip lang siya. Sabi niya, Binilang niya. 2004 o 10 years nga. No, 2014, sorry. At saka nung bago ako umalis sa radio, talagang laging tinutugtog yung mga kanta ni J.K. Yeah. In fairness. Kaya musikero nga talaga yan. Nakaramihan siya rin ang gumagawa. At ang sold out na SVIP, ang dahil pa naghahanap. Bongga. Bongga, kasi usually talaga ngayon, alam mo, sasabihin mo mahihirap ang Pinoy. Ang nauunang nasa-sold out ay yung mga Ang SVIP, mayaman, VIP, di ba? Correct. Kung pwede lang lahat, ganun na lang ang seat, di ba? Very good. Okay, sundan mo Yun naman. lang. Sundan mo naman ang balita kay na open si JK na makipag-collab kay Darren. Yeah. Kasi nga matagal ng Ba't lagi issue silang yan. pinagkakabit, Hindi, no? noong pa man. Kasi di ba sa The Voice Kids nga, magkasabay sila, magka-batch sila. Magka-batch Although ang ba? grand winner dyan is si Laika. Kay Ranon. Laika, kala ko Oo. Sino ang first runner-up? Si Darren Si ba? Darren. Yun nga. Tapos, pero si nakasama sa top itong si, Si kasi naging JK. pambato siya ni, hindi ko alam kung sinong coach niya. So, nagkasabay sila, Sarah. growing up, parang, naglumalaki, tapos, si Bamboo. Ayan, Si JK. sorry naman si Naman JK. tayo. Si Sarah kay Darren. Tapos si Laika yata yung kay Sarah pa rin. Yun. Sabi kasi ni JK nung concert, sorry, kinukulit-kulit lang daw niya, naalala daw niya, kinukulit lang niya si Coach Sarah noon. Kaya, So yun, dahil doon, nagkaroon sila ng issue. Bakit ba nagkaroon ng issue? Yung nagbibinatana, alam mo yun, nagkakatuksuhan. Kasi di ba that time, parang maraming nagsusulat o maraming... alam ni... itong si Darren ay medyo may pagka, bading, chuchu-chuchu. grabe naman Tapos sila. nagkaroon ng biro, nag-post itong si JK na parang gayness at its best, something like that. Na syempre, ikinasama ng loob. Finest. Yun. At its finest. Di ba? So, minasama yun ng pamilya ni Darren. In fact, nagdemanda pa nga yung mami ni Darren. Talaga? Yes. Namantong sa ganung Yes, level. umabot sa ganung Yeah. pagdidemanda kasi nabully si Darren, bla bla bla. Tapos, pero ewan ko, ano ba nangyari na wala Dismiss na-dismiss naman, ang kaso. Hindi naman na-dismiss. So ngayon napag-uusapan uli, sinasabi ngayon ni Jerry, dahil nga sa concert na darating niya, sabi niya, hindi. Siyempre, mga mature na raw, ang dami ng pinagdaanan. So, lumipas na yan. Kaya siya, willing siya kasi pero naman nga silang artist. Although, mas lamang nga itong Sino ba ito sa akin na ngayon? si JK nga. Akala ko si Darren. Mas lamang nga, so although umaarte silang pareho, mas lamang nga si JK kasi ang galing niyang umarte, di ba? Doon sa high school, something, nakasama niya. Circa? Hindi naman. Ano ba? Loma na yan. Ano na ba yun? High Street. High Street Chuchu. Musical? Ano? Hindi na. Isa pa rin itong Eng Live. Yung series nila, yung Marno sa High High School Street. Live? yung high kasama school. si Andrea Brillantes. Oo, si Andrea sa anong Cyril title? Manaban. Yan ang Yeah. tanong mo sa Family Feud. Title! Nabigyan ng title. May high school. High school. Basta may High Street, tapos Yun nasundan nga, pa. High Oo. Street. High Street o high school? Napupuri yung galing niya doon. Senior high. Senior high. Yun, kayo talaga. But anyway, kasing high nasa school BGC kasi tayo, kaya yun siya high school. So anyway, to cut the story short, siya willing siya makipag-collab. Kasi maganda nga siguro yung kalalabasan kasi si Darren medyo iba naman yung linyada niya kasi siya may pop rock siya. Oo. Di ba habang balad-balad naman itong si Darren na mahusay naman din sa hosting. Okay na ba sila? Hindi nga eh. Parang hindi. Parang hindi pa, wala pang ano. Pero siya open na siya. Sabi niya, ako, sa party ko, okay na ako. Si Darren kaya open. Ayan ang hihintay Okay ba natin. siya, di ba? Darren! Darren!
Paging Darren Hintayin lang Espanto. natin, panoorin niyo po yung concert ni J.K. Labao. Dahil magaling yan. In fairness, di Ako ba? nga, manonood ako niyan. Si Darren ba open? Oo, di ba? Nanood din ako ng concert Ano ni kung Sinabi Darren. naman natin kasi si JK ang open. Oo, si J.K. Open, di ko lang... Malay nyo magiging open din yan. At maganda yun, Para may close na nating lahat, di ba? Tapos, i-engganyo natin si Ibiang na siyang mag-produce. Correct. Sabay, bongga, bakda, I-produce na niya yung tatlo. Pagtanaw Sino na si Laika. Ay, magaling din. Alam mo si Laika? Oo, magaling talaga. Magaling. Nung mag-concert si Darren, naging guest sila Hindi naman siguro siya magiging winner. Hindi, pero kasi, syempre, nung baget siya, magaling na siya. Pero syempre, nung nagdalaga, Iba nag-evolve rin. din. In Yes. fairness Ba, may naman. asawa na yun, di ba? May jowa pa lang Jowa. naman. Sino ang Advance pipiliin ka mo? naman din. JK, Darren, o Laika? Saan? Para sa... Para Pinaka saan gusto yan? mo? Gusto ko music ni JK. Ako JK. JK. Okay, JK. Pero okay Ako, naman JK. wala akong problema sa kanila. Kahit sino sa Ako kanila. JK, ikaw June. Pinapili Ako kasi si ako. JK, ako. Ako JK. Eh, Ikaw. yung ano niyo. JK. In all fairness naman din sa husay ni Darren tsaka ni ano ha. Pero nanood ako ng concert ni Darren. It's just okay din naman. Oo, naalala ko na pinost. Wow, Anyway. plastic. Magaling do! Magaling din si Darren sa dancing eh. Dancing and singing. JK? Darren. Darren. Ang ba yan? gulo natin. Ang gulo natin. Grabe. Sino ang Alam mo, Boy, dali lang. Nakakadalawang item pa lang tayo na lagay na Dalawa yan. pa lang yan. Sa pala, two in one nga ito. 2 in 1 na parang viva. Sanay ka naman doon, June. Dalay ka na sa Viva. 2 in 1. siya. Oo, 2 in 1 Anong din. title? Krista. And? Doncelia. Grabe yung Doncelia. Doncelia. Viva Max. Dati 2 BMX. in 1, di ba? Grabe. Ito na. Sundan natin ito kay Tony Labrusca. Liniman daw ni Pokwang at Harleen sa babaeng marikit. Bakit daw? Yan, Sino ang kumakalat. babaeng marikit? Ito ba yun? Kumakalat nga yan sa social media na alam naman natin kapamilya si Tony, di ba? Siya ba yung babaeng marikit? Ay, grabe ko Wala. naman. Anda. Weekly naro niya na yan, ha? Oy, grabe ko Na? to. oh. Tinatanong ko lang Binigay sa kanya. naman. Yes or no ang sagot? Then no. Oo. Then Ba't no. ako? Bahala kayo. yung GMA po ito, di ba? Siguro, GMA para si Babaeng Undan. marikit. Di ba si Herlin kasi magandang dilag. Eh, nag-hate yung magandang dilag kay Herlin. So? Saan galing si babaeng marikit? Parang ito follow up doon. Kaya lang sinama na si Pokwang. Kasi marikit din naman si Oo, Pokwang. marikit din si Pokwang. Tapos si Irene nga, nagbigay ng 249 Philips. Si Irene! Nakilala ko yung kagabi. Ano ba kayo? Di ba Kilala sila ko rin. magkasama dun sa Si ano? Pokwang. Ay, Parang hindi niya parang akala ko di kayo nagkita. Nakita kami ni Dalang bilis Irene. mo. Irene na rin ang tawag ko. Irene. Oo. Parang hindi siya pinansin ni Fu. Oo. Sabi ko lang. Oo. Yun lang. Charot lang. Hindi, meron lang po. Hindi, nagkita kami. Ito kasi mo yung parang hindi ka doon pinansin. Parang ikaw din, hindi ka pinansin Hindi, ng isang binigyan gabi. nga ako. Ay! Nung isang gabi doon sa Sino? Guilty Pleasure. Lahat kami bineso. Tapos maliban sa'yo, unang-una ka pa Ay, na blind binigyan. item. Hindi ko mansin. Artista. Oo. Sino? Parang, Huwag na kilala. Huwag Artista? na mabait Oo. naman yan. Artista, actress, Actor. Actor, hindi Oo. pinansin si June Nardo sa press Oo, con. Nardo. Then doon sa Pinansin ko lang premiere hindi. night. Premiere night. Diba siya simula sa nirerecord akin. ko kung sino yung mga nandun nung I wasn't premiere. hurt naman. yan. Teka lang, wait. Pero hinahanap ka ni Jowa, Pero wait, yung sa kanya, Nandun ba siya? part ng movie. Ha? Part ng movie. Hindi. Guess Guess lang lang din. siya. Tapos lahat kami binati, binagbibeso-beso pa kami sabi. We were not formally introduced. Sino ba yan? Pero pangalanan ko na. Pangalanan ko Baka na. naman iba-blind Huwag na, item mo ayaw kasi. mo. Hindi, Wag ko na, blind go item. na. Go na, sino? Si L.A. Santos po. Yung Hindi ko naman kami Bakit magkakilala. sabi si Nedma? Oo, hindi Pasan naman close, siya. diba? Eh, initinigan ni Alan yata. Alan Jones at saka Borgi ni ba? Hindi ko alam. Sisa. Hayaan mo na Sabi siya. niya, Basta mabait lang siya. Junardo, hindi ka pinansin. Lahat kami dito Oo. pineso maliban sa'yo. Pero kasi- hindi naman sinasadya siguro ni L.A. yun. Not Hindi for mo ako kilala anything. noon. Pero kilala ka ni L.A. Lopez. Hindi ako kilala noon. L.A. Tenorio. Pero si Irene pinansin ka Pinior niya kagabi. L.A. Lopez noon. Oo, tignan mo na. Hindi, wow. Game ako noon. Di ba yung picture? Ano? Ano sabi mo sa akin meron kang piniar? Hindi yung L.A. Santos yun, yung pelikula nila. Hindi, di Venecia yata. Meron ba? Ano, the best? The best. Di Venecia? Si Di Congressman yun. Venecia, hindi Venecia. Si Congressman. Alam mo L.A. ba yun? Hindi. Hindi.
Kamukha kasi. Kamukha ni L.A.? Oo. Diba? Ano? Ayan na. Alam mo, nagsimula lang tayo ng kay Irene, ha? Kay Irene. At sa Palitson. Baka niya kung totoo yun na from Kapamilya, punta sa Kapuso si Tony Labrusta. Ayun nga pala pinag-uusapan. Masaksa na punta naman. Baliw kayo. Grabe, hindi natin binigyan ng chance si Tony Labrusta. Wala ka respeto. At saka babaeng marikit, kasama si Coco at saka si Erlyn Budol. Pagkatapos kong tanungin kung sino si babaeng marikit, kasi ko si Tony Labrusta. Nakarating kay L.A. Mula kay Irene, ha? L.A. Lopez pa. Ay, disclaimer lang. Ito ba yung skandal na call out ng mga netizen at Julian fans? PhD, ibalita mo yan. Ayan na nga. Di ba remember, nagkaroon ng issue kay Julian regarding yung sa simbahan. Yan, yung sa simbahan. Tawag ito, yung mga inawit niya sa concert daw sa simbahan at sa kanyang outfit. Ngayon, nagkataon sa isang segment naman ng It's Showtime, parang may contestant na, ayan, ito yata yun, no? Naihirit ni Vice yung nagpapatawa siguro na parang parang ang dating niya parang saan ka nagsisimba ba o nagsisimba ka ba? Anong kinakanta sa simbahan? Ganon. Eh syempre kakalabas nung issue kay Julie. So medyo alam na natin. Fresh pa. Tapos humirit si Vice na, naku, meron na namang malamang. Alam nyo na. Mapipiko na naman sa tabi-tabi, parang ganon. Ay, hindi sa kanya galing yon. Sorry, ano ba ito nabasa ko? Sorry po, hindi yun. Ano nangyayari? Oo nga. Paki-explain. Hindi, nasabi ni Vice na parang, tsak may magre-react, parang ganon. Baka may mag-react. Dahil doon, ang daming, nag-call out kay Vice. Hindi niya pinangalanan naman si Julie. Hindi niya pinangalanan. Pero syempre, alam naman na lahat. Yung reference ng church, So, ang dami nag-call out kay Vice na parang, nag-sorry naman na yung tao, kumbaga inako na kung sila ay nagkamali o kung hindi nagustuhan ng marami, parang ganyan. Pero para gawin pang joke or add insult to injury, parang hindi na tama. Yun ang So, actually, medyo nakakaloka yung mga comment. Like, ang character development, isa sa mga komento na binabasa lang namin, ang character development, inaalagaan at iniingatan yan. Hindi yung aabusaduhin porke napatawad, quote-unquote, o absuelto, quote-unquote, ka na sa previous issues. Jokes are supposed to be funny, di ba? Haven't you learned your lesson? Sis, may mga ganyan. Tapos nadamay din si Ayon na yung asawa mo, parang kasi pumapasok sa politika. So, may mga na rin. Tapos may nagsabi na, kung nag-joke ba ako sa kasagsagan ng network shutdown dahil gusto ko lang sumakay sa trip ng iba, valid ba yun? Ganyan. Tapos may nagsabi, nakakasad na parang napakatotoo naman ang pakikitungo sa'yo, tapos gagawin mong katatawanan. Yung incident na nangyari, hindi pa nga nakaka-recover yung tao hanggang ngayon. Is lang mga ganun na naging comment o pag-call out kay Vice. So, in short, may mga hindi nagkagusto dun sa ginawa ni Vice. Kasi parang si Julie naman daw ay very nice kay Vice or sa kanilang lahat. Yun. At saka nakita ko rin kasi si Julie, briefly nagkausap kami dun sa party naman ni Perry Lansigan. So, alam mo, may ginaawa sa bata. Kasi, sabi ko, nakausap ko nga, tapos sabi niya, inamin niya na somehow, napektuhan siya. Kasi, si Mentwell naman yung ginawa niya. Kumbaga, nandun din siya to give entertainment at the same time to help raise fans para dun sa development ng church. So, kumbaga, yung lahat naman daw kasi talaga na nangyari yon ay inapruban, sila yung organizer ang may choice. Kumbaga, anyway, na-explain naman na nila to at sabi niya, naghingi na siya ng sorry. Apology. Pero ang dami kasi niya natanggap na bashing pa rin. Pero yung lola ni Julian ay active sa simbahan. Alam niyo, sabi ko si Julian, yung kinikwento niya. Kasi for the longest time, palagi ko siyang natatanong about Holy Week. Lagi niya sinasabi na pag Holy Week talaga, they don't go out of the they don't go out of the country, go out of town, di ba? Usually, you go to the beach. Siya talaga. May tradisyon na sinusunod. Sa bahay sila and kumakanta siya
sa simbahan. Yun. Kaya alam ko, siguro naging hurtful Sakit din sa para kanya, sa kanya. correct. Kasi naman, taong diba? simbahan din. Yun lang. Sabi mo nga last time is na-mishandled lang. Pero ako nag-agree ako dun sa mga komento kay Meme kasi imbis nga siguro hindi niya Ayusin nakarating pa sa na. kanya yung apology niya, hindi nakaabot sa kanya kaya nagamit pa niya as a joke. Pero tama nga medyo malisyoso ang dating kasi inadmit na yung organizer, yung pari mismo, humingi Si Julie mismo, si Julie mismo nagkaano din. nagpakumbaba man tumingi ng tawad. Tapos ginagamit pa ng joke na imbis na alam mo, sakyan na lang dapat yung paghingi ng apology, ginatungan pa kumbaga. Kaya nag-agree na rin ako Pero na doon sa knowing mga Vice, netizen. alam naman natin talaga si Vice pag humirit, pag Iba, nag-joke. oo. So siguro lang yan, medyo this time, medyo ang mga nag-react na, malamang mga netizen at mga maaaring supporters naman ni Siyempre Julie. mga fans ni Julie. Oo, ako marami din niyang mga... Yeah. Ano ba yung kumakalat na December na lang yung Showtime, Oo. ginagamit din na running joke niya dun sa show. Talaga? Parang yung nagkaroon ng problema na namatay yung ilaw. Ayan, malapit na kasi yung December. Tapos sino nagtanggal, sino ang nagpindot, may mga ganong Kasi galang malapit silang na December. At ako lahat ito din at Mr. Fuen PhD. Feeling ko kasi anniversary Alam mo, kailangan nag-iingay sila kasi aminin natin, yung katapat nilang programa, medyo very steady at ang ganda nung reception ng mga tao, especially nung bumalik na nga yung bawal judgmental, yung mga ganon. So, at bumalik ka ron, nag-guest ka. Ganon. Ako talaga nagbalik ng lahat. Yes. Naku, kaya kakanta rin ako sa church. Sarap lang. O baka yung magaling din kayo sa akin. Sige, utuga ako. Sige, Wala na, okay na, yun na. Sa Irene pa, meron palang message. Hello po, glad to see you all last night. Belated happy birthday, PSD Rose. Irene Malapas po, hindi manalo. Inulit ko nga sa kanya kagabi. Diba? Ano nga ulit apilit? Hindi manalo, di ba? Ano nga ulit? Malapas. Lagi naman nagsislip sa utak ko kung ano talaga. Ang nasa isip ko talaga Kasi manalo mami, siya. may atenta kay Jay Manalo, di ba? Ay! Ikaw connect na naman. Yes. Oh, ito. Baka si Irene na rin yung nawawala pang isa. Ito mga fans ng SB19 at Bini umalma sa Billboard PH event. Yun ang usapan niya, kinukwento ni Alan Jones na napanood niya yata yan. Na para kasi nga, marami pang artista, marami pang singer na guest daw. Pero syempre, among them, yung mga grupo, yan dalawang yung pinakasikat, di ba? Talagang maraming fans and everything. Parang 100 plus yata na artist. Oo, marami Ano dyan issue nila? Ba't sila Sa nalila? Billboard. Oo, Billboard PH. Ito kasi, ang unang nangyari itong SB19, nung kakanta na sila, walang mic. Audio? Walang audio. Ako si Sean siguro Walang yun. audio. Kasi siyempre yung mga Satan, nagagalit. Parang, yun, di ba? Tapos yun naman, Bini. Ay, bakit na naman? Bakit? Siyan. Minit na ulo mo kami, Sir Fu. Huwag na kayo maglaro-squarrel dito. Okay na, go, tuloy. Ayun. Tapos yung Bini naman daw. So, kumbaga, pinaulit-ulitin nyo na lang yung performance. Pinaulit-ulit yung performance. Talaga ba? SB19? Totoo, sa isang malaking event. Ano ba yun? Oo, parang, ano ba to? Parang, ulitin nyo na lang. Ganon. Sabi ng tape mong ganon. Dinaig yung school program nga, maayos. Diba? Tapos nga, Tsaka Billboard 100 yun. Bini naman, di ba? Yung mic din, hindi rin gumana. Tuloy, yung music ba, yung mic, hindi gumana. Tapos, so parang may nagsasabotahe? Parang tipong, hindi naman siguro sabotahe. Parang tipong, nabuking tuloy kung ano yung talagang na hindi nagla-live ng Bini. Ganon. Nabuking tuloy na hindi nagla-live. Na nagli-lip-sync lang sila. Di ba? +1 yata. Hindi naman siguro nagli-lip-sync. +1. Alam ko magaganda naman ang boses. Siguro para, mahirap din kasi maraming tao. So, nag-issue nga na statement ang Ang Bini. Ang Billboard PH. 100. Ang dito, di ba? Statement na parang move on na lang, parang hindi walang parang ganun daw nangyayari. Walang explanation? Pag live daw, ganun talaga. May ganon? Hindi, nakaka-intriga din Ganyan kasi. nalagay Kasi statement, di ba?
pinoward ko yung statement sa inyo. Dalawa sa pinakakilala. At saka masasabi nating dito sa bansa natin na pinag-uusapan tapos magkakaroon ng technical challenging talaga yan kasi grupo sila. Pero hindi yung excuse para magkaroon ng ganung problema lalo pat hindi na isang grupo, dalawang grupo. At saka dalawang matitinding True grupo. Billboard, MJ Marfores, statement from Billboard Philippines. Billboard Philippines, along with Beanie and SB19, are united in our commitment to celebrate the tremendous success of this historic event, which brought together 33 Filipino artists. 33. This collaboration is a testament to our dedication to promoting the vibrancy of OPM and reinforcing the message that OPM is alive. All parties have agreed to move forward with positive outlook, focus on further elevating Filipino talent and music on the global stage. Pero walang explanation Walang kung bakit explanation nangyari. bakit na gano'n. Masasabi lang mag-move forward na tayo. This is for walang OPM. sorry or what doon sa statement na ipinalabas. Ayan, sabi nangyari daw? nag-cut po Ayan. yung music tapos natigil silang kumanta. Yeah, ayun, Tapos diba? saka lang sila nag-live. Ayun. Nag-live naman pala eh. Nang walang di background bongga. music. A cappella. Di mas bongga pa. Oo, di ba? di Kasi dapat narinig talaga yung yung boses, di ba? Pero merong dapat, +1 yung... Pero dapat may mag-explain din naman kung anong nangyari. Pati SB19 yata, di ba? Bini ka kasi, hindi ka SB19. Kung 33 artists yun, bakit dun lang sa dalawang sikat na grupo na yung nangyari? Di ba? Ito naman, yata si... Bakit dun sa ibang artist na nag-perform, wale? Parang ang weird naman ng from Billboard PH sa ganyan ng... Kaya nga lalaki-laki parang hindi high-tech, na hindi mga... Parang gusto lang din mag-ingay. Baka anniversary lang din nila. Tsaka, ginamit pa yung dalawang sikat na artist pa. hindi, di ba? Kasi isipin mo, nakalagay doon sa 33 artists, OPM. Ayun bang sasagot sa kanila lang may balitang kasi na gano'n. Ayun alam mo na ito, music lover si Alan. Oo, tsaka Beauty queen to, di ba? Talaga ba? Si Alan Diones ay music lover? Boylet lover? Mahilig yan Mahilig si Alan? Mag-videoke. Si Alan pa. Ay, oo. Kakasan niya yung kapatid niyang babae. Pang The Voice. Alan? Tagaytay. Ang taas naman nung Meron daw sabi ni Lito. Yung afam, ang jowa. Hindi ko lang alam. Yun. Napaka-splimaritesan talaga dito. Sa Tagaytay, kasi nga, Ang taray! kasi bibigyan ako ng dami ni Tita Bebot sana. Pinakuha na kay Lito kasi nga punta ang Tagaytay na. Ngayong araw ang kasal? Hindi. Bukas yata. Basta, basta nandun sila, di tayo invited. namin Colorete kanina. Close. Invited sila? Oo. Ba't kinang yata si Ninang si Tita Bel. Marites Cali Versosa na imbierna na sa comment ng netizens tungkol sa kanyang before and after photos. Mr. Fu. Actually, mga 2 weeks ago, may mga lumabas. Parang nagkaroon ng video. Tapos pinapakita yung rumarampa pa sa Miss International itong si Kylie. Tapos yung pagrampa niya ngayon as Kylie Versosa as artista na. Tapos, makikita naman na talaga natin yung difference. Pero kasi bata pa siya dito. Yes. Like years ago na yun. Matagal na yan. Tapos syempre, pero nakikita naman natin na meron talagang enhancement. So, ang ginawa ng isang netizen, sinabi sa kanya, alam mo, mas maganda ka noon. Ayan. Natural pa. Ang sagot niya, ikaw, never ka naman maganda. Uy, from a Miss International, di ba? Hindi, tsaka hindi. Dati, nagkano pa yan, I think nag-file siya ng case dati sa isang media organization. Sa print media. Mapagpatol talaga siya. Na nung sinabing hindi na maganda yung... Ito parang... Yung sobrang payat siya. Sobrang payat. Tapos parang... Naalala ko yun. Parang nag-file siya ng case against that organization. Di ba? Kasi nga... Sa isang tabloid. Pinagkumpara yung mga picture niya na talagang nakabikini siya na Kaya hindi na siya pwede. butot balat. So, yun. Ban siya. Mukhang sensitive siya every time na binabate o pinapansin ang kanyang physical itsura. Yeah. So, but anyway, gusto niya yung ganyan. Hindi naman siya siguro magpapapayat. Bakit natin pakikialaman yan? Medyo maning lips niya. At saka bilang isang beauty queen, ngayon ay artista, hindi ba Kailangan pa normal ba? yan na napapansin?
Siyempre, di ba? Nagko-comment Ba't sa kailangan- looks mo. Di ba or siya what? confident sa looks niya para nanalo? Nanalo ba siya? Iba yun. Kung ano, Miss International siya. kung ano man ang sabihin ng mga netizen, kung Oo. alam mo kung ano ang gusto mo, ano ka. Saka beauty queen siya. Tapos sa ambit ka, alam mo yun. Ano niya, no? Alam mo na. Gigil na gigil. But Uy, anyway, mas actress din yun, ah. sa Dubai. Oo, Nanalo siya Marites. ng award, basta, yun na. Ito na. Ayun na. Ito Marian Rivera versus Lovie po. Sino kaya nanalo sa Takilya? Oo, wala pa akong balita. Anong balita? Sabi miss ni Direct Joey. Kasi Hindi ko first pa day alam. kahapon, Pareho. kasabay na pinalabas ang balota at ang guilty pleasure. Sa pagkabalita naman sa akin, mas marami nga daw lahat ang nakuhang sinihan itong guilty pleasure dahil Regal ang... Regal kasi. Regal kasi. Oo, Hindi di ba? may Yung- pictures naman tong ano, di ba? Oh, pero Oo, alam mo pero na, mas syempre, malaki Regal naman, pa mas rin kilala ang- yung Regal kasi na... GMA diba? Pictures ba ang nag-release? Produce siya nag-produce yan. Di ba? So, Ay, importante. dapat pareho Sa'yo, parehong oo. maganda po ang magkaiba yung Yeah, tema tungkol sa mga ano na mga kababaihan, empowerment, etc. So, sana nakapanghinayang kasi Oh, si Rosie. matino ang mga pelikulang ito. Sana. Di ba si Rosie, di ba sabi nga niya, hindi niya tatapusin sa ano. Bigla ako rin, di ba? Alam mo yan. Ay, Oo. di pala. So sana supportahan pareho. Oo, kasi pag binibigyan po kayo ng ganitong kagaganda at matitino at dissenting Yes. mga movies, yun Ano naman, rin po na? panoorin. Supportan ko, may pero din lang naman, di ba? O, tsaka iba yung balota na napanood sa Cinemalaya. Oo. Iba tong version na to na Sa napanood commercial big ba? screen. Ako ang tingin ko, parehong yung pelikula na to, pareho kayong may mati-take Oh, away yes. after watching it. Yung isa, kung gusto nyo pa kahit paano ay maging maayos at matinong botante. Yun. Yung isa naman, lalo na kung ikaw ay isang Biktima kababaihan, ng ano. di ba? Oo. Dito natin makikita na huwag tayong manahimik lang. Yes. Kailangan ipaglaban mo kung ikaw ay nahaharas. Yan. Naharas, nare-rape. Rose Garcia Fabregas para sa Balota. sa darating na Wala eleksyon. choice kasi napanood namin tatlo Yeah. parehong Hindi, pelikula. kami lang tatlo. So, ito na ako. Parehong maganda, well acted, di ba? Well-directed. Well written. Magandang istorya. Napapanahon. Ano, sasabad. Yun. So, support lang kasi Oo, ito na yes. yan eh. Oo, talaga. Kung ako nag-iinit ulo ko, bakit kasi pinagsabi pa? Dami-dami namang araw. Hindi, pwede naman panoorin nyo ng pareho. Pero yung... Basta para ipanalo natin. Yes. Ang pelikulang Pinoy. Yeah. Sabi natin, panoorin nyo ng pareho. Bigla may nagsabi, bigyan nyo kaming pampanood. Yan Okay, lang. Papa Gcash ako sa akin. Tama! Papa Gcash. Oh, ito. Jay Manalo proud sa nag-viral na kwento ng half-brother na police. Oo, ito Ayan na na, yun. Irene Manalo. Ilang outlet na nga, media, mga online, pati sa Korea nga, kasi nagsimula yung kwento nitong Julius Manalo na half-brother nga ni Jay. Isang Manalo. tatay nila. Di ba si Jay gano'n din ang naging kwento? For 30 years, ngayon lang sila Ibang nag-meet nanay nung lang. kanyang nanay na. Isang In Korean. all fairness, itong Koreana na nanay niya, siya lang ang anak. Hindi na nag-asawa, hindi na Correct. na-involved kahit kanit. Never Correct na si Jessica Soho. Ang ganda nung kwento, nakakaiyak talaga. Nakakaiyak, Tapos makikita mo yung... Parang tinalbugan nga yung mga Korean novela na pinanonood mo dahil talagang yung... Di ba yung tatawag Di ba? Palalaki So proud na proud din naman itong si Jay Manalo as ay half-brother. Kasi, yun nga, pinag-aral masaya daw siya. nagkasa, pinag-aral, sinuportan at in-acknowledge nito ni Sir Julius Manalo na tinutulungan din siya ni Jay Manalo nung araw. Na si Jay naman alam din natin ang kwento mula sa kanyang Vietnamese naman na nanay. Vietnamese. Oo, Vietnamese ang nasabi ko. Mainit ang ulo ni Joe. Tapos, ang masaya lang dito, mukhang PhD, mukhang masaya lang kasi mukhang may Korean outfit na gusto silang gawa ng istorya series. Yung naging kasaysayan nila. At ang gaganap daw dun sa police. Sino? Police, di ba? Oo. Si Lee Lee Ji. Parang di na bagay. Grabe ka. Bakit naman? Uy, natapos ko na yung season 1 ng... Natapos ko na yung first season ng yung Xiongjiang Creatures ba yun? Yung Xiong Creatures. Ay, kinukurek ni Ano ba? Casey. Ay, hindi ka naman kasi kabi niya. Yung bilang lalaki sa may Secretary Kim.
Si Park Seo-joon. Park Seo-joon ang PSG. Nako, papunta na ako sa season to. Grabe. Dito pinag-uusapan na. Hindi, natuwa lang ako kasi nakunek ko lang uli dito sa nag-i-enjoy na naman ako yung manood ng mga Korean Alam mo ba yung picture kagabi? Ng birthday ni Rose. Ang sinisigaw. Lucy Alan John. Diyos ko, luman-luma na yun, Rose. Diba? Tama, Rose. Mark Prin nga ang gusto Mark niya. Prin na siya. Nabuntis na ba yung asawa niya? Nanganak na. Ay, siya ba talaga ang tatay? Ay, baka naman. Umayos kayo. Talaga tatay. Erase. Lalahanin niyo mga Korean. Nag-ano yan, Sobra ha? sila. Nagpa-file yan ang ano. Oo, di ba? Erase ka. Erase. Baka padalan ako ng sangkaterba mga flowers, yung mga pampunirarya, di ba? Sino yung member ng K-pop? May isang K-pop member na bumalik na siya, tapos na-involve lang sa skandalo. Ha? O yun, tapos pinadala ng mga bulaklak ng pampatay. Doon mismo sa studio. Papatayan ka rin ng mic. Parang SB19 tsaka Erase. Alam mo sa inspiring tong story na to nung kapatid ni Gemma Nalo na police, di ba? Sana, di ba? Baka gawa ng Meron nga daw Korean, kasi Korean yung nagdala dun sa Huwag kanila. naman sabi ko sino bida. Alam ko na ang title. Ano? Totoy Mola 2. Charot na. Kasi kapatid niya yung Totoy Mola 1. O, hindi Totoy Mola 2. Walang connect yung Parang bali naman. Dapat i-Korea mo naman. Totoy Mola to. Oh, what is Totoy Mola in Korea? Translated, Rose Garcia. Ano na lang? Totoy, ano bang bata sa Alam mo. What is big in Korean? AKB baby. AKB baby, what's big in Akala ko Korea? din. What's big in Korea? Ba yun? Translate niya. Ano na lang? Totoy ni Ioma. Sino si Yoma? Si nanay. Yun naman pala. Wholesome. Kasi naman pinaproblema niyo yung title. Hindi ba kayo nagpo-produce? Hindi naman kayo yung Oo, Diyos ko. Alam mo, karating tayo sa mga Para maganda i-PR, Totoy Mola 2, starring, kapangalan ng kapatid? Julius Mola. Ay, Julius Manalo. Ba yan? Saan papasok kayo si Irene? Si Irene. Siya yung love interest. Ni Jay Manalo. Akala ko sa yung isang nawawala. Manalo, ibang apelyido, hindi Manalo. Manlapas nga. Ay, Manlapas. Manaloto. Ay, Diyos ko. Kaya nyo sa sparring tong kwentong to, mga kapatid. Ito, Albert Martinez, may bagong advocacy. Semi-retire na sa showbiz. Rob? Yes! Ano na nga siya ngayon? Travel host na siya. ng programa Wonderful diba? Pinas. Na yun talaga yung pinoproject niya. Ginawa niya pong advocacy, mga fans na Little dyan ni Albert Martinez. Na sabi nga niya kasi nag-semi-retire na siya. Ayaw niya nang gumawa ng mga teleserye. Kaya lang dumating sa lap niya itong Lavender Fields na sabi niya may advocacy rin na hindi niya matanggihan. Jody Santa Maria, may Jericho Rosales. Kaya nagkanda ipit-ipit yung mga schedule niya habang ginagawa niya na po itong show na Wonderful Pinas na umiikot sila sa buong Pilipinas at hindi niya akalain na ang kagaganda ng mga lugar, especially nga daw po sa Mindanao, na experience pumunta ng Basilan, na syempre pag sinabing Mindanao, yung mga Hulo, Tawi-Tawi, Basilan, etc. kinatatakutan, pero nung ma-experience niya na napakaganda at napaka-safe and secure. Sabi niya, one of the best places. Sabi niya, tagal niya na sa industriya, pero yung mga pinuntahan niya, ngayon lang daw niya na-appreciate ang ganda talaga ng Pilipinas. Pero ang advocacy niya dyan, yung swak sa budget at sakto sa budget, na magagandang lugar, imbis na maging dayuhan ka sa ibang lugar, dito ka nagalugaran ng Philippines. Kaya sabi niya, ito na itutuloy-tuloy niyang proyekto, kesa daw tumakbo sa politika at kung ano-ano pa nga to. At least ito man lang daw yung contribution na magagawa niya. Good. Bongga naman. Sama naman sa Tawi-Tawi at mga sulod. Yeah. Sa Mindanao. Halika. Wonderful Pinas. Join nyo kami ron. Ross Jen. Yan o. Si Jen Ross. General Sermiano. Sama mo po kami dyan. Yan. Direct Albert. Okay mga Martes, sa ating susunod na chika, ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7!
Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, dahil hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7. Siguradong solve ka dito! Ugbo 24/7! Ito, Catherine Bernardo. Mahal ang tawag kay Alden Richards. Wow. Kamu namin Sir po bago si Ito may alam mo PhD. naman ng mga fans ng Kat Den. Tama. Siyempre talaga sila, gusto na talaga nila na si Alden na talaga tsaka si Catherine. Kaya konting kembot, konting ano man ang gawin ng dalawa, nilalagyan na ng meaning. Katulad na laman ng isang video kung saan nasa mall show itong Kat Den. Yes. Walang audio yung video. So, ang ginawa ng mga netizens, lip read nila yung sinabi ni wow, Catherine. galing. Lip read. Parang hinawakan niya si Alden na parang, ayan, ito yung video. Parang Kunwari sa si Alden. hindi, ayan na yung video. Ayan. Parang ayaw niya. Ay, ililiprid natin. Ayun, Yeah. nga, oo. Ang sabi ng mga umaasa, mahal ang sinabi ni... Mukha nga. Parang sabi niya, mahal. Let's go. Oo. Pero ayon sa kanila na nandito, Yeah, syempre. tinignan nila kasi yung video. Magagaling yan. Ini-slow mo yan. May pwede bang ibang sinabi? Kagaya ng... Ang tagal or ang bagal? Di ba? Parang ganun daw yung salita. Kasi daw, yung may go haldi eh. ka na eh. Parang haldi ka na. Oo. May go ako nakita eh, Hindi, parang kasi, actually, Let's go. hindi, sinabi niya parang mahal, let's go. May mahal pa rin silang Kasi mga naglalagari siguro sila. Pero Di ba? hindi pwede yung ang tagal kasi may go eh. Bilog na bilog eh. Ang tagal, let's go. Baka ganon. Nakita ko ang video galing kay Tita Long. Nakakaloka si Tita Long hanggang Sino ngayon. Long? Sino si Tita Si Lo? Tita Long ay isa siya sa mga Messina? ever since fan. Nahiya. Fan! Oo. Ng, Sina, kumeyo. lagi siyang tambay sa ABS-CBN. Panahon pa ng mga bata pa sila Camille Prat. Mga Naka-crop top din ang TGIS. Catherine, But anyway, so May papuso. hindi natin talaga alam Siyempre. kung mahal na ba ang kanilang term of endearment. Pero alam naman natin na talagang close si Catherine tsaka si Alden. Ako may nabasa ako, hindi pa naman daw sinasagot kasi. Pero feeling ko sinagot na. Hindi natin alam unless Ano sabihin ba? nila. Alden kasi, o PhD. Ayun na. Pero si PhD ay galing kina Alden at Catherine. Kanina, galing ko ng MediaCon ng Hello Love. Again. Oh. Siyempre madami sila mga shinare, chinika. Kanina nga, nagkahiyawan. Parang ganon. Kasi si Catherine, natawag naman niya si Alden na Tisoy. Talagang tawag kay Alden yun. Ayun nga, sabi naman ni Catherine, yun po tawag namin sa kanya lahat, naming lahat sa kanya. Kumbaga, Tisoy. So, walang issue. Kaya sabi ko, mahal? Tisoy? Ano ba talaga? Oo. Tapos may nagtanong kung, kasi di ba, coming from Hello Love, Goodbye, ngayon ba, ano na yung degree ng closeness nila? Tapos si Alden, may nakapag-interview sa kanya, parang si MJ Felipe rin, nung nasa Canada sila nag-shooting, parang ang sagot ni Alden, nasa 85% yung closeness nila ni Kat. So, tinanong sila ngayon. Sabay silang sumagot. Pero parang, ewan ko kung totoo tong sagot nila, ha? Or nang-etchos lang tong dalawa. 87. Parang ano ba yun? Dalawa lang ang nadagdag. Parang super close naman sila. Tapos kanina si Laysam, hi Sam, si Laysam po ang, kumbaga, parang handler ni Alden. Sabi ko, Sam, ano totoo? Magjowa na ba yung dalawang yan? Sabi naman niya, hindi siya nakikialam. Pero sabi ni Sam, kung close daw talaga. Walang dudang close sila. Lalo malapit ng showing. Ang showing niya is November 30. Ito ang good news. Pala, speaking of Hello Love again, showing siya sa halos buong mundo. Sabihin ko na. Like sa North America, simultaneous. parang they have 200 theaters na. In North America pa lang yan. And then, showing din siya sa Middle East. Siyempre sa Canada. Sa Australia. Ang showing niya sa ibang bansa, I think 2 days apart lang sa showing dito. Kung November 13 dito, parang November 15 doon. Tapos, ang Hello Love Again din, ang kauna-unahang
Filipino film na ipapalabas, magkakaroon ng screening ng midnight. Midnight nga ro. Kaya sabi ni Kat, kung siya daw talaga, mas gusto daw niya yung midnight screening, sabi ni Kat. Tapos nakwento rin ni Katrina, nung in-offer pala tong sequel ng Hello, Love, Goodbye, Again. ayaw niya nung una. Parang feeling niya talagang, do you think it's the right time? Parang may apprehension siya. Pero nung sinabi raw sa kanya na it is the same team, of course, with Alden, Direk Cathy, same writer, go na siya, post. And very proud talaga yung dalawa, Alden and Catherine, dito sa nagawa nilang Hello, Love Again. And sabi naman ni Direk Cathy, yung movie na Hello, Love Again, halimbawa, marami pa rin namang hindi nakapanood ng Hello, Love, Goodbye. Hindi daw siya parang, kung hindi ka nakapanood ng Hello, Love, Goodbye, hindi ka maliligaw. Parang pag pinanood mo yung Hello, Love Again, parang Malilito ano ba yan? ka, oo. Saan ba to galing? No. The movie Hello, Love Again can stand on its own. Very so, you can good. still What watch. about the pressure? Na itanong nyo ba na hindi ba sila kinakabahan, na matapatan, malampasan, or maduplicate? Medyo nag-joke dyan si Direk Cathy kasi sabi niya, ang tumalo sa kanila, yung mga kaibigan din niya. Direk May, Cruz, of course, Ding Dong, Marian. So, parang nag-joke lang na gano'n. Pero, siguro, feeling ko kahit sinasabi nilang walang pressure, meron, tingin ko yan. Pero, it's a healthy, naman daw. Competition. It's a healthy pressure, parang ganon. Yun. Tingin ko naman, bobongga to. Kasi ngayon pa lang, napakarami ng mga black screening, advance na mga sold out, sales ng ticket. Yes. Bakit may midnight screening? Para saan? Wala lang. Meron, dito. Para mas maraming Mas maraming kasi nag-iba na nga yung mga timetable natin mga tao, Yeah. di ba? Parang walang traffic. Parang Parang walang ganon. traffic. Oo. Yun. At saka parang date movie na rin siya. Sabagay, alam mo dati, di ba, yung mga last full show, talaga Oo. super gabi. Pero kasi ngayon, parang 9. Talaga ba? Hindi na ba? Hindi na, parang Hindi 9. na. Yung mga iba, 8:30 na nga yung last full show. Hindi kasi nga kakaunti na nanonood. Oo, isa pa yun. Unlike dati, di ba, mga last full show, 10, tapos ang 12 na ang labas mo sa sine. Yes. Oo. Pero ako ayoko ng 12. Bakit? Super fan ako ng Twilight dati. Nagkaroon ng ng midnight. Nakakatulog ako sa sinihan. Ayun lang. Lalo na yung Pero, mga sinehan na meron na ngayong exactly, isa pa yun, di ba? Dito din pa na-experience. Dito sa BGC ang ganda. Di ba? 1,000 plus. Isama mo yung nakilala mo kanina. Oo, di ba? Pero alam nyo, eto feeling ko, hindi ko alam kung magaling lang magtago si Alden at si Catherine. Alam ko. Basta ako Pero ako parang feeling ko, sila na. May history ba si Alden na magaling siya magtago? Ay, ang ganda ng tanong. napaisip. Grabe ako din. Pero ako nararamdaman ko lang talaga Hindi na ba siya, sila. hindi ba siya yung very tawag dito, transparent sa kanya mga nararamdaman? hindi. Parang hindi. Hindi. Parang parang laging masaya, laging good vibes. So hindi mo alam kung ano ba to, napapagod na ba to o galit na ba to? Totoo ka Sa dyan. pagkakakita ko kay Alden noon. Pero halata ko rin siya. Ako ko talaga, pag alam mo, medyo special sa kanya yung girl. At with Catherine, alam natin. Nakita ko kasi siyang nag-guardia civil Ayun sa na. isang actress. Blind Naitago item yun na naman. Yan. Diba? So mga ka-team Alden, ka-Kath din dyan, ha? November, ano ulit ang showing? 13. 13 na 13 ba? 12 sa November 13. ibang bansa. Alam mo, eto mga netizens natin, yung mga viewers natin, natatawa ako doon sa mga comment mo kung ano yung sinabi ni Ano? Catherine Saan? kay Alden. Nakakaloka kayo. Oo, may nakikita rin ako. Ako rin, di ba? Let's go! Huwag naman ganun. Ha? Huwag yan makabayan, ha? Basahin ko? Wag daw. Recess na ba tayo? Galit si Recess na Gracie. eh. Hindi, Oo. yan po Teka lang. ang Chick of the Week brought to you by... Ogo 24/7! Ayan, dahil dyan. Tinilian ng pagpapakita ni Jameson Blake ng puwet sa Guilty Pleasure. Sa eksena po ito, ng Eksena movie. nila dahil sa lovemaking nila ni Lobby po. Talaga nung, di ba, bigla kasing out of the blue, biglang nasa kama, nakadapa. Pagkatapos ng eksena. nung nila, lovemaking. Tapos, siyempre, bilang nagulat ang mga fans.
Hindi, yun naman eh. Wala ba yun? Hindi, pero adventurous naman talaga si Jameson Blake. Kasi may napanood ako dati na movie niya na parang nag-frontal siya. Hindi naman, pwede din. Oo, di ba? Pwede din nakita. Siguro hindi lang, ito lang siguro talagang yung, maganda kasi yung ano eh. Sino ba yung eksena niya? Maganda rin yung role niya, magaling din siya rito. Singer yung singer. Sino ba yun? At syempre, sa eksena rin yun, hindi nagpatalbog si J.M. de Guzman. Yes, kung may puwet si Nagpakita rin ng puwet. Yes. Ano ba? Bawal ba? Bakit bawal? Alam ko, may pa-wet pack. So, wet pack. Si Jameson na makinis, Bakit matambo. puwet naman yun na? Oo. Bawal ba yung puwet? Hindi naman. Oo, part of... Si J.M. Guilty wet J.M. de Guzman. So, ipapalitan na yung title. Hindi na guilty pleasure. Guilty wet pack. Guilty wet pack. O hindi guilty. Your honor. Oo, pero maganda yung story ni J.M. Talagang maganda yung... Kainisan mo siya. Kainisan mo siya. Ito yung second time na nag-play na siya ng role na nadala niya. Nalalo niyo sa Linlang, yung kina Kim Chu. Actually, yun lang medyo naging ano ko eh. Kasi coming from Linlang, halos same Pareho. ang character. At saka yung atake, di ba? Na medyo scheming, ng loloko and everything. Pero ang galing. Spell. Yan na. JM. Yan lang naman, pero si Lobby talaga buong book. Yan. Inangkin niya yung buong pelikula. Pag lumalabas na sa screen, kasi nga, fashionista rin siya, mga damit, di ba? Tapos yung dialogue niya, ano siya, lahat ng kaso niya napapanalo niya. Defense lawyer siya. Tapos biktima rin pala siya. Biktima rin pala siya. Ay, kinuwento na. Kaya Wala Pero na hindi ko alam watch. kung anong biktima, di ba? Parang si Moira, siya ang biktima raw sa abot ng kamay pangarap. Ay, naipasok pa. Meron pa ba? Oo, Ano na lang, last 2 days. Sabado. Ay, akala ko tapos na. Tagal na natin sinasabi na last 2 days na 2 weeks. na buong hospital. Ano ba yan? Ayaw tumigil. Day of Resurrection and Redemption daw kaya. Aray, ko sa mga redemption. Diba? Abangan nyo na lang bukas yung ano namin, Family Feud. Yes! Bukas Mga sa kamarites, bukas may 5:40. surprise po kami sa inyo. Surprise! Surprise na lang talaga kayo. Kami nga surprise eh. Kung kayo masa-surprise, mas na-surprise kami. Kanina kasi pinapanood ko yung mga naglaro yung 70s and 80s. Sa 80s, sina Pia Moran, Sarcy Emanuel, Emily Loren, tsaka si Pinky Suarez. Pinky. Laban kina Adrian Panganiban, Cynthia Garcia, di nyo mga kilala. Hindi ko na kilala yan. At mga 70s versus 80s na mga Si Pia Moran, kilala ko. Sumayaw-sayaw siya kanina. Kapatid siya ni Tina. Hindi. Hindi ba? May kapatid ba si Pia? Ewan ko sa'yo, yung makipag-usap sa'yo. Ano yun? Nakakamot ng ulo si Rose. Pelikula yun, Tina Moran. Ay, sila! Tina, napilido mo na. Ano ba, mother? Ito sa movie talaga yung Rosana Roses. Talaga? Oo. Pinalitan niya ng MTRCB, I'm sure. Hindi. Hindi. Yun ang Ako umere. nag-PR no, pelikulang yun. Hindi ginawan Tina M? Hindi. Hindi. Yun talaga. Kasama pa doon sina Albert Pwede Martinez. nilagyan lang yata ng title before. Miss, parang Miss. Hindi ganun pa rin. Okay, basta yun. Ito na mga Martes, Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Ewan ko sa'yo, Mr. Fu. Paggising pa lang, nakikita na. Ano ba to? Kasi si Miguel Tan Felix, saka si Isabel Ortega, Sofia Pablo, sila yung mga nilonos ng Beauty Dorm ngayon bilang ambassador ng Belle Dolls. Okay. Dolls? Dolls. Ano yun? Yun ang tawag dun sa para siyang Iniinom ba yan? Iniinom. nakita ko. Akala ko nakakunik na naman doon sa mga dolls. Collagen stem cell na, which is very proud si Miss Ray Anicochetan dun sa kanyang bagong product na to. Anyway, sila yung natap bilang mga ambassadors. So, I asked them, una tinanong ko si Sofia at saka si Isabel kung there was a time ba na, kasi pareho naman beauty, pretty, there was a time na feeling nila hindi sila maganda. So, parang na-mention ni Isabel na, syempre daw pagka siguro bago siyang gising or yung hindi siya nakaayos o mga ganon. Nakinontra ngayon ni Miguel. Miguel, of course, Dahil para sa kanya. para naman kay Miguel, he finds Isabel most beautiful
Lalo na kapag daw bagong gising. Doon mo rin makikita ang tunay na ganda ng Diba? isang babae. Correct. Pati na lang ang lalaki. Pati rin ba lalaki? Ngayon, sabi na, alam mo na, ang mga magagaling at mabibilis Di pagkatapos. na mga media, sabing ganyan. Bakit alam niya pag bagong gising? O ibig sabihin, nagkikita sila. Magkasama na ba sila? Yes. Living together. I'm sure ikaw ang nagtanong yan. Ako nga. Pero hindi ko tinanong yun. Sabi ko naman, ay baka naman kasi, lalo na ngayon, di ba? Mga Gen Z. Baka pagkagising pa lang, video call na. Yes. Gising ka na. May ganon. Ganon. Ayoko ng ganon. Yung mga video call the early in the morning. Yes. Ganda mo talaga. Ganon. Lagi ako nabibiktima ng ganyan. Oo. Napipindot ko. Tapos, naka-video! Ay, ako nga nakakalimutan kong patayin Lagi yung ka na CCTV. Oo nga. Teka lang, si Isabel Ortega ay anak ni Lito Michelle. Lapid. Michelle Ortega. Kay Lito Kay Lapid. Senator Lito Lapid. Yes. Oo, si Michelle Ortega. Galing si Michelle, si Isabel tsaka si Miguel, kasama si Derek tsaka si El, sa Bali, Indonesia. Kaya naman pala alam siguro pag bagong gising. Galing doon silang apat. Anong ginawa nila doon? Ay, pasyal-pasyal. Di ba may pera na kasi? Di pasyal-pasyal. Pera na kasi. Oo. Wine lang. Yun lang. Di ba? na kasi. Sige na nga. Yun ba? Ito ba si... May trivia si Alan Jones. Ano? Ang kompletong title daw ng pelikula ni Rosana Roses ay Miss Cristina Moran, Babaeng Palaban, 1999. Miss Cristina Moran, ganun pa Babaeng rin. Palaban. Nilagyan mo na parang sa ilalim. Parang ako nag-peer yata. Naalala ko kasi may Albert Martinez yan. Alam mo na pag may Albert Martinez, di ba? Bongga. O di sige. May nagpakulay. Si Lorna. Sige. Lovely Las Vegas. 10 USD. Pag-greet po, ma'am niya, si Teodora Doray. Hello po, Ma'am Teodora Doray. Galing kay Lorna Lovely ng Las Vegas. Okay, mga tuloy-tuloy tayo, Marites. Ito, Yuan Michael, pinatunayan ng mga co-stars na matured talaga sa edad nito na 10 years old. PhD. Yes nga po, showing na sabi ko. Eri na, mapapalabas na ang Forever Young sa GMA sa Lunes na sa GMA Afternoon Prime. So, nagkaroon ng MediaCon at halos lahat sila ay nagsabi na napaka-matured nga raw talaga ni Yuan for his age. Si Yuan in real life is only 10 years old. Pero kapag kausap mo, para ka daw may kausap talaga na kaedad mo lang. Kwento nga ni Nadine, na pag-uusapan nila... Nadine sa Monte, na pag-uusapan nila, business. Wow! Nagkatanong na kung ano magandang business, mga ganyan. Tapos, binuking naman ni Michael De Mesa na sabi daw ni Yuan, parang, si Michael nga ba? Sorry, hindi ko sure. Tama, Michael De Mesa. Or si Yula, na si Yuan naman daw, parang ayaw daw mag-asawa. Ayaw daw niya na mag-asawa. Pero alam mo, normal yun sa mga bata na sinasabi, di ba, na ayaw nila mag-asawa. Pero, dinipensa ni Yuan ang sagot niya. Kasi daw, yung pag-aasawa is not for him to decide now at his age. Oo naman. It is his future self who will decide. May ganon. Diba? May ganon talaga. Hindi may future yun. Hindi may future. Future self niya. Yung future self niya. Totoo nga naman. Oo naman. Yun. Magaling sumagot. Magaling sumagot. Hindi scripted yan, ha? Baka naman hindi. Hindi. Bakit si Rose ba? Scripted? Hindi, yun. Napanood ko yung laro nila sa Family Feud Nanalo sila, di ba? Bongga. Kumbaga at his age talaga, yung mindset niya, for his future, mga ganyan na. Pero mo business ng pakikipag-usap. Yun. So last month sila nagsasabi na napakahusay nga, which is true naman dahil nanalo na to ng Best Child Actor. Sa nakaraang MFF Firefly. At saka yung yatang ginagampanan niyang role dyan sa is a politician na 25 years old. Mayor, si Rambo Agapito. Rambo Agapito. Ang totoong edad niya kasi dito, 25 na. It's a disease daw. Disease or, sorry baka, hindi naman disease, kundi it's like sickness, parang ganon. Na 25 years old na siya, pero yung itsura niya, bata.
11 years old pa rin. May sinabing may sakit na ganun eh. Di ba yung pelikula ni Brad Pitt before? May sinabing yung Benjamin Button ba yun? Oo, tama. Parang ganon. Yun. Good luck sa kaso ng Forever Young. You win. Okay, ito. Laura Tolentino, nagsalita na sa panliligaw raw ni Senator Lito Lapid, PhD. Wow, ayan na naman tayo. Ito tayo dito. Kasi nga, at again, nangyari ito sa Beauty Derm launch ng Beldals, kung saan dumating yung mga talagang original Beauty Derm ambassadors. So, syempre, ngayon pa lang kasi makakausap ng media si Miss LT regarding do sa issue na si Senator Lito Lapid ay nanliligaw sa kanya, di ba? Dahil nanggaling din naman ang issue na yon kay Nailoli Solis na manager ni Lorna Tolentino. So, sabi ni LT, sinanay lang naman ang sabi niya, basta happy kami sa, kumbaga, biruin mo parang sa age namin na to, o sa age ko na to, yung may kinikilig pa rin na love team, para kaming, ang sinabi pa kanya, para kaming Katniel, parang Katniel naman, parang ganon. Pero sabi ni Miss LT, hindi, magkakaibigan kami, magkakabarkada, parang ganon. Yun. Eto naman ang bongga sa eksena. Siyang dating naman ngayon ni Nailoli. So, sabi niya, ayun na si Nailoli. Sabi ni LT, magkaibigan lang sila. Magkaibigan hindi naman daw. Tako, tumigil siya. Ganyan, knowing na, di ba? Sabi niya, katagal ko na to, ngayon lang ako, niregaluhan ni Senator Lito. Dahil sa kanya. Tako, ayoko. Hindi boto si Nailolit kay Sen para kay LT. Kasi katwiran niya, magiging isa lang siya sa mga mga ganon. Umigil siya. Ganon. Tapos umalis siya si Miss LT. Nakakatawa. Nakakaaliw yung mag-manager na to eh. Pero yun nga, galing kay Miss LT, lang daw, magkakaibigan lang daw. At syempre paniniwalaan natin yon. Oo, kailangan natin maniwala. Pero sabi ni Nailolit, hindi raw. Okay, ito thank you kay Apple Damian. Yes, Apple Damian. Team Lebulet. Cute yung bata na yun. Maging humble, maging matina idol yun. Oo, nagpakulay si Apple Damian ng $10. Thank you. Thank you, Apple. Lagi yan. Ito nagtatanong sino ba si Angel McDonald? Ano? Paano rin pakulay? Si Sneezy yan. Si Sneezy. Angel McDonald. Anak ni Nailoli. Anak ni Nailoli. Ano magpapakulay rin? Explain mo, Mr. Fu. Sneezy, alam mo yung number ko. Send mo sa akin. Ay, wag. Don't be deceived. Ako na ang bahala mag-reveal kung magkano yung pinagdala. Diretso na, Gora. Ay, de la Salas at nanay ni Carlos Yulo nag-collab. At sige, bago yung segue mo dyan. Segue sa Willie, yung trainer ni Kaloy Yulo ay trainer na rin ni Willie. Oo, plus i-segue mo pa. Si Chloe San Jose. Posible na ma-deport. Ang napatunayan wala siyang working visa. Dictation. Ay, alam mo, dictation na nagaganap. Pag-isay mo na. But anyway, na muna yung AI. Hindi, ito nga. Si AI de las Alas, alam naman natin, nung naglabasan yung issue tungkol kay Kaloy at sa kanyang ina, very vocal si Miss AI na kampi siya doon sa nanay. Dahil naniniwala siya na kailangang igalang ang nanay, irespeto ang nanay, at pakinggan ang opinion ng nanay. At nag-cite pa nga ng experience si AI na siya rin daw mismo naging rebelde siya sa nanay niya. Pero it turned out, mother knows best. Yes. Niya. So, laging very vocal si Miss Ai. Ngayon na, alam naman natin si Miss Ai nasa US na, pero pabalik-balik siya kapag may mga proyekto. Katulad ngayon na nasa, The Clash ba? Sorry. Yeah, The Clash. So, in fairness. The Boys Kids. Ano ba? The Clash? Huwag mong inibigay. Ay, naku, hindi ko alam. The Clash tuwing Sabado sa GMA yan. The Voice Kids tuwing Linggo yan. So, eto na nga. Di ba si Mother Yulo? Mother Yulo. Kala ko si Mother Sophia. Hindi, si Mother Yulo. Nagtitinda siya online. Nag-live seller siya. Ganyan. So, bilang suporta, nakikolam si Miss Ai. Sinamahan niya. At nagbebenta rin siya ng mga t-shirt at kung ano-ano pa. Bilang suporta kay Mother.
So, yun lang naman ang ganap ni Miss Ai. Kasi na, from the beginning, ang suporta niya ay na kay mother. Pero alam mo yun naman maganda kay Ai. Pag talaga meron siyang sinuportahan, all out talaga All siya. out talaga siya. Daming beses niya na Pansin ko yun napatunayan yan. Kahit sa politiko, kahit saan. Basta nagsalitaan na siya at meron siyang sinabing opinion tungkol doon sa sinusuportahan niya, all the way na siya. Yeah. Katulad doon, imagine Gagawa mo, niya ng paraan. di ba? Sinamahan pa niya mag-live selling. Tama. Yan lang. Go. At yun na rin ang pinag-uusapan. Ang trainer na ngayon ni Carlos Yulo ay trainer na rin ni Willie Rebillame. Na si Hazel Calawod, si Coach Hazel Calawod na fitness trainer ngayon ni Willie. Ito yung ganda niya, ha? Ganda. Siyempre, lahat nagtanong kasi alam naman natin Olympics caliber na itong coach na ito. Siyempre, Siyempre, sasabihin magkano kaya? Dahil kasi may si Willie pala, may mga personal trainer na siya na local na Pinoy. Since magdeklara siyang tatakbo siyang Senado sa susunod na eleksyon, kailangan daw niya palakasin ng kanya sarili kasi may mga kondisyon na siya, may mga sakit sa puso, etc. na kailangan ma-treat. So, hinire niya ito. Lahat ng netizen nagtatanong kasi siyempre, mamahalin. Trainer ba naman ng Olympian to, no? Oo, correct. So, Time tinatanong for afford naman magkano. ni Sir Willie. Yes. Diba? So, na-connect lang. Tapos, kinonnect na rin dun sa, siyempre, kung kukuha ka na lang daw ng ganyang klaseng coach, siyempre, yung may na rin, newsworthy na rin, na pag nag-post ka sa social media mo, mapag-uusapan kasi kilala yung trainer mo. Parang gano'n ang naging dating kung bakit naging fitness trainer niya ngayon yan. Ang tanong lang ng mga netizen, bukod sa bibigyan daw ba yan ng jacket, baka naman daw okray-okray on air o habang nagtitrain sila kasi kilala nga na ito na pasensya nga daw ni Willie bigla-bigla na lang tama na yung ginagawa ganon-ganon naman ang nag-ano ng netizen. In that connection Yulo na rin ang pinag-uusapan. Segue ko na kay Chloe. Kasi nga kanina nga po lumabas po yung opinion ng isang abogado sa Facebook na parang pina-find niya ngayon kung ito yan si Attorney Wilfredo Garrido. Yan. Kasi napatunayan daw kasing Australian citizen itong Chloe San Jose na girlfriend. Phil Australian nga. Pero ang na siya, wala daw siyang karapatang magkaroon ng o magtrabaho dito sa bansa natin, lalo't wala siyang working permit. Totoo naman yun. Aalamin. Kaya pag napatunayan daw, lalo pat uma-appear siya sa mga shows gaya ng ASAP, mga etc., guesting, na syempre sinasabi niya lagi na hindi siya umaasa sa pera ni Kaloy, baka daw pwedeng ipa-deport or kasuhan ito kung mapapatunayan nga na wala siyang working visa. So ongoing po yung paghahanap dyan. Pero ang daming natutuwa, isa na kami doon. Na sana ma-deport. Sana ma-deport! O, hindi ka kasama. Ako natutuwa ako, sana ma-deport na nga. Charot! Ayun lang. Oo. Grabe. Diba? Kasi talaga namang hindi siya talaga... Kung di siya, wala siyang permit. May working visa. Kung hindi siya totoong Pilipino at wala siyang working visa, dapat naman talagang ma-deport. To be fair, di ba? Kung may nilalabag na batas, di pa irali ng batas. Yun lang naman tayo. Kasi lalo niya pinagmamalaki na hindi naman daw siya umaasa dun sa kadatungan ng boyfriend niya. Pero speaking of kadatungan, alam mo, medyo na-bother ako dun na hindi ko lang alam kung legit ba yon. Kasi di ba ang daming mga fake news at gumagawa ng mga content na hindi totoo. Nakalagay doon na parang si Chloe, hindi siya papayag doon sa prenup, if ever, agreement. Parang sa akin, parang paghahalata. Oo nga. Yun nga lang, yun lang, hindi ko lang talaga sure kung legit ba yung source na yun. Or, alam mo na, ang dami kasing mga Emmy lang. Pero pansinin mo, biglang lumamlam talaga, no? Unlike before na pag nagkagaling ng Olympics, ang ingay-ingay, lahat. May kaliwat kanan ng guesting. Ngayon, wala na, no? Afraid yung walang prenup. Diba? Diba? Nakakabother. Napaghahalata. Yun lang. Ang ganda ni anong cover ni Carlos Yulo sa isang magazine. Naka-crop top? Oo, yung naka-crop top. Hindi, ano tawag dito? Tatler ata. Sa Tatler ba? O parang. Check niya. Check mo ang ganda ng pictorial. Huwag kang dyan. Tingin dyan. Yun lang. Ni Kaloy. Hindi si Chloe. Si Kaloy, hindi si Chloe. Okay, ito. Tatler, diba? Tatler, no? Pogi niya doon. Quizmosa, bagong segment sa TikTok show nila Poco at Kim Atienza.
At si Ogie Diaz and company may quiz mo sa TV show na. May message ako niyan. Yung quiz mo sa... Quiz mo sa... parang yung message sa akin yan. Di ba? TV5 yan. Yes. Hindi, pero siya nakita sa TikTok lang. Segment. May segment din doon na ganun. Yung GMA, Corpcom, yung press release na abangan daw yung bagong pakulo ng TikTok Lab. Quiz mo sa... Na ganun din ang title. Parang title. Tingnan ko yung... Kay Ogie Diaz. Saka yung yung... Para mag-launch na yan next week eh. Yun, ewan ko lang kung isang show, isang segment, parehong title. Kung ano naman kay... Ito show talaga ito ni na Mama Ogie sa TV5 na magsisimula na next week. After It Bulaga. 2:30 ng hapon sila from Monday to Saturday. Araw-araw ba yan? Araw-araw. Tapos may mga portions sila doon. Game show talaga ito, quiz. And naglaro nga po doon ako representing Marites University kasi may mga ibang mga naglaro doon na alam mo na, ganyan-ganyan. Siyempre, bilang legit tayong Marites, siyempre win ako. Kakahiya naman pag hindi nanalo pagiging Marites doon. Nag-message sa akin dyan. Na taping, Quizmos. Ito, Quizmos. Maglalaro ka. Hindi ako kasi pwede nung araw ng taping eh. Attitude. Baka maganda mga pa-premium. May mga pa-premium din sila dyan. Ganon din ang format. Magtatanong sila, tapos sasagutin mo ng mga latest sa showbiz. Answer lang. Parang ganon. May mga choices, may pagpipilian ka. Tinatas ko yung flag kahit hindi pa kasi syempre alam na natin ang mga sagot, pala, no? dinaya mo. Hindi, kita lahat. Ang mga nakalaba ko ng mga vloggers at saka Yung Marisol Academy hindi sumali kasi na-shokot sila. Charot! Ginawa ka issue. Hi, Romel! At Mildred. Nandun si Romel tsaka si Mildred Magkakatabi kami. Sabi ko, sasali ba kayo? Hindi, ayaw namin sumali. Ayaw nila sumali. Ako sumali. Win. 3 poke. Thank you. Papakahirap ka sa 3 poke. Hindi. Gusto ko lang ma-experience yung format. Isang sorry, sampal lang, ang pangalan Reggie ata yung nag-message sa akin. Hindi ako pwede, sorry. Mag-tape, ka. Maganda. At malaki yung pa-premium. Sige, go. Gusto ko yan. Malaki. Hindi, may iba sa studio. Kasi mga ordinaryong iniintay. Ayan, Renz ang pangalan niya. Ayun. Anong title ng show? Quizmosa. Talaga. Kasama niya dyan si Kid Yambao, si Tonton, at saka may isa pa, si Negels ba yun? Ma. Okay, mga Congratulations. Yan po sa linggon. Chismis mula sa Marites University! Ang mga susunod ng Daho!